Hello, what's up? This is Scotman back again for another detalyadong review, and this time review naman natin si iQOO Neo 8. Okay, this one nasa, kung di ako nagkakamali, nasa 18,000 pesos lang ito. So another Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 below 20,000 pesos. I think kung papipiliin ako, Lenovo Y70 versus ito, mas okay ito kasi mas refined ito ng konti. Tsaka sa Lenovo Y70, di ba nga may issue sa Messenger, so para sa akin ito pipiliin ko. But the question is, kung hindi kasali sa usapan si Lenovo Y70, sulit ba ito si iQOO Neo 8? Kung interesado ka, let's start. So nabanggit ko na po yung price. Ito naman po yung specs para medyo may expect na kayo kung anong possible na maging resulta ng review na ito. Okay? So unang-una, this is currently running on Android 13 Origin OS 3.0, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4nm po yan. At meron po siyang 12GB na RAM. Take note, 12GB na RAM, hindi po yan virtual RAM. That's actual hardware, physical, 12GB RAM. And 256GB na storage, UFS 3.1. Okay? So, the rest ng specs, kung interesado kayo, pwede nyo pong basahin. Yan. Pause nyo lang po yung video. Okay? Ngayon, tutuloy na tayo sa actual na review. Okay? So, nauna, build and design. So, kung mapapansin nyo, ang ganda ng back panel niya, no? This one, actually, akala ko plastic. This one is glass pala. So, chinek ko sa website nila, glass back po ito. So, glass front, glass back. Pero in fairness, yung texture ng back niya, makikita nyo sa screen, is parang rough siya, rough na edges na parang sinemento, no? Ganyan, ang ganda ng pagkaka-ano niya. So, that means hindi po siya fingerprint magnet. Okay na okay siyang gamitin kahit wala pong jelly case. Okay? Kahit wala pong jelly case, okay po siyang gamitin. Pero syempre, dahil glass back ito, malamang lagyan nyo to ng jelly case or any case, basta maprotektahan lang. Syempre, glass is glass at glass breaks. So, just ano lang, reminder lang. So, may nakikita natin dito, meron ditong logo ng iQOO. Yes. Again, sa mga hindi pa po nakakaalam, iQOO po is under po ng brand na Vivo. So, basically, this is a Vivo smartphone. Okay? And then, yung camera setup niya. Yes, as you can see, may nakasulat dito Neo and then OIS. And then may nakasulat na mali doon na aspherical. I don't know what that means, but there it is. And then meron tayo dito, hindi ko alam kung para saan tong isang to. Siguro ito ay depth sensor or something. Or parang infrared type. And then meron tayong dual tone camera. Yellow and orange. And then dual camera lang po ito. Mamaya sabihin ko sa inyo kung yung detalye tungkol dyan. Sa taas po is meron tayong noise cancellation microphone and infrared for remote control. Sa mga gumagamit ng smartphone dyan, for emergency remote control, pwede. Sa kaliwa, wala pong nakalagay dito. Okay? And then sa baba, nandito po nakalagay yung kanyang SIM tray. Supported po nito ang dito SIM card kasi nakita ko po na may VoLTE siya. And then the main microphone, the USB Type-C, and then the main speaker. Dito nga po pala sa kanyang SIM tray is dual SIM lang po, non-expandable po ito. So, basically, hanggat maaari, 256GB to 512GB ang bilhin nyo kung sakasakali kasi hindi na siya pwedeng i-expand unless gagamit kayo ng external storage. And speaking of expandable storage, pag-usapan muna natin itong sponsor ng video na to. Yes! Naghahanap ba kayo ng all-in-one USB storage solution na gagana both sa MacBook, laptop nyo, cellphone nyo, tablet nyo? Yes, gagana po. And even with tamang system file or file system, gumamit kayo ng NTFS, pwede nyo rin po isaksak ito sa inyong mga smart TV. Yes, ang Orico po. Orico brand, ito po ay tested ko na ng ilang buwan. Nakikita-kita nyo naman na siguro itong USB OTG na ginagamit ko. 512GB din po ito. Yes, galing po ito sa Orico and ito po yung pinapakita ko sa inyo kapag tinetest ko yung OTG ng isang smartphone kasi talagang ito ang maaasahan ko pagdating sa pagkakaroon ng external drive using portable USB. Yes, supported again niya Android, Windows, even MacBook. Pwede po. Basta po may support for USB, malamang sa malamang gagana po si Orico. Ito po ang Orico SSD is available mula sa 256GB, 512GB, 1TB. You can check. Pwede nyo pong bisitahin ng kanilang website. Iwan ko po yung link sa video description. Mura lang po ito actually and napaka-solid po. Mabilis ang transfer and matibay din naman po ang pagkakagawa. So, tested ko na po ito. Kahit nung hindi pa nila ako ini-sponsoran, na-tested ko na, nakabili na kasi ako sa kanila, ito ang ginagamit ko ngayon. And napansin nga nila and gusto nila sponsoran ng isa sa mga video ko and finally nagka-sponsor din ako sa video ko. So ito na po ang Orico external SSD po nila. Available po again, link sa video description kung naghahanap kayo. Kung napakaliit po ng storage ng mga smartphone nyo, gusto nyo makakapag-save ng mas maraming video, mas maraming files, dito na po yan kay Orico.
try nyo po. Again, link sa video description. So again, kung bitin po ang inyong mga storage, 256GB, hindi sapat sa inyo, 512GB, hindi sapat sa inyo, try nyo po si Orico. Solid po, pwedeng gamitin sa smartphone, sa laptop, at kahit saan na merong pwede pagsaksakan ng USB, either Type-C man yan or USB Type-A, kasi meron naman siyang adapter. So again, yung link ng Orico nasa video description. Kasi in case lang baka sabihin nyo, nagre-recommend ako ng brand na hindi ko kilala. Kung mapapansin nyo, nakikita nyo na to since last year, ginagamit ko siya pang test ng OTG. This one is Orico actually. See? Yes. So, tested and trusted ko si Orico. That's why tinanggap ko yung kanilang sponsorship sa video na to. So, hindi po sponsored ni Vivo to ha. Sponsored dito ni Orico. Continue tayo sa physical tour. So, sa kanan, nandito po yung power button and nandito rin po yung kanyang volume rocker. Tapos, gusto ko pansinin nyo ng part ito, hindi po siya flat edge. Yes, that means hindi po siya masakit sa kamay kapag nanggigil kayo or anything. Round. Mas namimiss ko talaga yung round kaysa sa flat edge. Kung hindi kasi pinauso ni iPhone yung flat edge na eh. Yes, maganda tingnan pero hindi naman practical gamitin eh. Masakit, tumutusok eh. But this one, yes, the OG na medyo slightly round ang mga gilid, ito yung masarap sa kamay. And dahil nga hindi rin siya glossy, masarap din sa kamay dito. Hindi ka mag-aalala ng kanyang fingerprint smudge na mga stains. Dito, malinis lagi. Lalo kapag ginamitan nyo to ng jelly case. May kasama na po itong transparent jelly case, just so you know. Okay? So para sa akin, solid yung kanyang weight, yung kanyang bigat. Overall, hindi po nakakangala, I think. And of course, dahil nga ergonomic yung style na round, panalo sa akin itong design ni Ico Neo 8. Okay? By the way, available nga po pala si Ico Neo 8 sa tatlong kulay. Isang red, isang mint, at isang black. This one is, I believe, the black one. Ngayon, lipat naman tayo sa display. So, the Ico Neo 8 has 6.78 inch. Okay? AMOLED po yan. AMOLED. Alright? 1.5K resolution. So that means nasa gitna po siya ng 1080p resolution at 2K resolution. This is 1.5K resolution. HDR10 support with hanggang 144Hz screen refresh rate. Kaso nakikita lang natin dito 120. Pero papakita ko na rin sa inyo para just for the confirmation. Screen refresh rate, ayun. So 144Hz ang pinakamataas na kaya niyang i-support. Solid, diba? 144Hz screen refresh rate. Okay? Gusto ko lang emphasis yung part na yan. And then, meron tayo hanggang 1,300 nits na brightness. Yan. Ginamit natin po siya sa tanghaling tapat, mainit, sikat ng araw, and usable naman po siya. Solid na gamitin. So, just in case ng trabaho nyo is outdoor or lagi kayo nasa labas, na bababad kayo sa init, pwede po, kitang-kita po ang kanyang screen. Malinaw naman. Siyempre, isa sa mga tanong, supported ba niya ng Netflix Widevine Level 1? Of course! Of course. Widevine Level 1, supported po niya. And supported din po niya hanggang 10 daliring sabay-sabay. Multi-touch. So, sa mga naglalaro dyan na 10 daliri ang gamit, kung paano nyo ginagawa yun, i-share nyo naman. Ang galing. Pero supported po niya ng 10 daliri sabay-sabay. Alright? And sa touch sampling rate, tinest ko po siya siyempre. Ang maximum po niya is 1000 Hz. Pero nagagamit lang yung 1000 Hz kapag nilagay mo sa gaming mode yung app na yon. 1000 Hz touch sampling rate. That's heavy pang gaming talaga. 1000 Hz ha. Solid. And paano yung sinasabi ko na ma-activate lang yun? Kapag pumasok po kayo rito sa kanyang settings, tapos punta po kayo ng display, yes, sundan nyo lang po para ma-activate nyo po siya. Yung app na yun, gusto nyo na gumamit siya ng mataas na screen refresh rate. As long as supported ng app na yun ha. As long as supported ng app na yun, yung mataas na touch sampling rate at screen refresh rate. So, pagkapasok nyo, pasok po kayo dito sa screen refresh rate. Display, under display, screen refresh rate. And then sa pinakababa, apps running at high refresh rate. So, make sure na checkan nyo po yung mga apps na gusto nyo na mag-run sa high refresh rate. So, as long as supported ng app na yon, yun ang inano. So, ang akin, nilagay ko rito is mga games actually. So, yan, mapakita ko sa inyo. Yan, yung games na Firelight. Again, nasa display po siya. Display settings. Tapos, hanapin nyo yung refresh rate. And then, sa pinakababa, apps running at high refresh rate. Tapos, piliin nyo yung mga apps na gusto nyo na mag-run sa high refresh rate. Make sure lang na yung app na yun or game na yun is supported yung high refresh rate din. Kasi useless yung gagawin yung paglagay doon kung hindi naman pala supported. Hanggang 60 lang pala. So, just reminder lang. And of course, nasa display pa rin naman tayo. Punta tayo dito sa kanyang konting screen color, parang customization or modification. So, meron tayong standard, professional, bright,
and blah blah blah. So may warm, cool, kung anong drip nyo. Pero syempre doon tayo sa standard para wala masyadong issue. Pero depende yan sa gusto nyo makita. Pwede nyo i-adjust naman yung kulay. And then meron tayong visual enhancement. Okay? Kaso nga lang, kapag inactivate nyo dito, makikita nyo naman, magkakaroon ng difference. Whoop! Malakas nga lang po sa battery ito. So nasa inyo po yan kung gusto nyo i-activate yung visual enhancement. Okay? So, lipat naman tayo sa audio. Sa audio po, this is actually a dual speaker. Hindi lang halata kasi walang dedicated dito na speaker. But dito na labas naman dito sa kanyang slit sa taas. Yan, may speaker po dyan. So, kapag nagpatugtog tayo, maririnig nyo. And ito po yung sample. Pagpasensya nyo na lang yung microphone ko. So yun, pagdating sa quality ng audio, maganda po. Don't worry, talagang okay dito gamitin si iQOO Neo 8, okay? And gusto ko lang i-add kasi meron siyang settings sa sound vibration. Under settings po ha, main settings, punta po kayo sound and vibration. Meron akong feature dito na gustong gusto ko actually. Itong volume adjustment per app. So yun, anong ginagawa nito? Dito, pag inactivate nyan, i-turn on nyo pareho, may kanya-kanya ng volume control ang mga app. Parang sa Windows, di ba sa laptop, sa PC, pwede nyong iba-ibahin ang volume, lakas ng volume ng app doon sa Windows. Pwede po rito. Papakita ko sa inyo, may sample naman tayo. Ang mga telephoto cameras, especially yung mga taas na quality ng mga sensors, is nasa flagship lang smartphones. Usually, nagkakaroon nga ng telephoto sa mid-range pero 8 megapixel lang. Hindi man lang sila lumalagpas ng 12 megapixel. So I hope na ngayong 2020, in fairness, kaya magandang speaker niya. Pwedeng iset natin na yung susundin niya ringtone is yung sa phone. Pero mamaya yan kasi hindi pa natin ikukunin. Regular na wide angle camera. And then yung second camera is dapat is telephoto. And of course, sana this time, totoo yung nagbalita ng last month na balak ng Tanggay. So, pinagsabay kong i-play ang Facebook at YouTube at na-adjust ko pareho kung alin man ang gusto ko na mas malakas at mas mahina or naka-mute na talaga ang isa or yung isa naman is naka-full volume lang. Solid, no? Sana ganito lahat ng software. So, astig, I'm not sure kung may ganito sa ibang iQOO Neo series but ngayon ko lang kasi napansin na meron palang ganito. So, kakakoting-ting ko, nakita ko lang. So, I like it. Meron siyang volume adjustment per app. And then, pag bumaba pa kayo, actually, again, dito pa rin sa sound and vibration, punta po kayo sa sound quality and effects. Yan, meron po tayong mga ganitong audio super resolution. Yes. Ibig sabihin, talagang ito yung parang rinig mo talaga lahat ng details. So, medyo may kalakasan dito sa battery. Pero, kung ikaw ay medyo may audiophile ang dating, yung tipong ang tenga mo medyo gusto mo talaga rinig lahat, kayang i-enhance po ng feature na ito. May ganito rin siya sa loob ng settings, okay? Tapos meron tayong listening experience customization, depende sa earphone, blah blah blah, and then super audio ulit. So pwede pong i-adjust smart, movies, games, music. So pinaka usual ginagamit smart, pero nung ginamit ko to actually mas preferred ko gamitin yung games na settings. Pero nasa inyo po yan, discard nyo po yan, pwedeng stay lang kayo sa smart if you want, okay? Mas maganda lang yung dating ng sound sa akin dito sa games. Talagang rinig ko lahat, every footsteps. Ito mobile KTV, audio direct, yan, mga ganyan. Depende na sa inyo kung gusto nyo pang gamitin. Pero may mga ganun siyang feature. Napakaganda po ng mga features niya sa loob. Hindi lang camera ang maganda sa kanya, actually audio din. May clue na kayo sa camera. Ngayon, lipat naman tayo sa connectivity. So, ito. Currently, of course, this is the Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Expected na this is 5G. Okay? Supported niya 5G, 4G LTE, VoWiFi, and VoLTE. So, that means gagana po dito ang inyong mga dito SIM card. Yan. Supported po niya ang VoLTE. Makita niyo sa screen. Of course, supported din niya sa Wi-Fi ang 2.4 GHz and 5 GHz. Connect muna natin para makita niyo saglit. Iyon. 5 GHz ko and 2.4 GHz. Nadidetect niya natin. Kumonect na agad sa 5 GHz. And maganda naman po ang reception niya. Makipapakita ko na sa inyo speed test. Goods po ang reception niya. And of course, sa mobile data, goods din ba? Yes, ginamit ko po siya. Hindi lang dito sa loob ng bahay. Lumabas naman ako this time. Doon ko tinest yung kanya mobile data. And makikita nyo, nakakasagap naman siya ng matinong 5G connection.
connection. So wala pong issue ang 5G dito, even if China ROM po itong gamit natin. Okay? So wala pong issue sa 5G, nakaka-detect siya and malakas po ang sagap ng 5G connection niya, mobile data. And of course, bago ko makalimutan, supported din ito ang Wi-Fi 6. Kung ang router nyo ay may Wi-Fi 6 support, matik supported niya ang Wi-Fi 6 din. Okay? Gagana pong Wi-Fi 6. And another thing na gusto ko rin sa kanya, Bluetooth 5.3 po ito. Okay? Anong ibig sabihin ng Bluetooth 5.3? Supported po nito ang aptX Adaptive at saka aptX Lossless. So para na rin kayo naka-wired except dun sa delay na part, pero sa quality, para na rin po kayo naka-wired earphone. Okay? High definition po yung audio na matatanggap nyo kapag supported din nung earphone nyo, yung aptX Lossless supported nito, tapos yung earphone nyo high-end din na supported ng aptX Lossless. Ang ganda po, solid na po yung sound, lalo kung meron hindi kayong speaker na supported din ng aptX Lossless. Woo! Winner ka na doon. And of course, test natin kung may OTG. Expected naman may OTG to, imposibleng wala kasi ito ay nasa mid-range smartphone. So check natin kung ma-detect niya yung ating OTG. As you can see, na-detect po yung OTG, itong 512GB na Orico flash drive, UFSD. Yes. Siyempre, kailangan muna natin na i-eject bago natin tanggalin. Ugaliin nyo po na mag-eject bago magtanggal ng OTG. Okay, wala na yung OTG rito, pwede na. Yun! And finally, dito pa rin tayo sa connectivity. Ang kanya pong GPS accuracy is 3 meters. So, above average po. Hindi siya sobrang accurate, pero above average po pagdating sa accuracy. Ganda po, solid ang kanyang GPS. Okay? Now, lipat na tayo sa kanyang camera. So, the camera has 150 megapixel f1.9 aperture, and then meron din po siyang 2 megapixel depth rear camera, which is 2 megapixel basura. Okay? Huwag nyo nang ipagtanggol ng mga basurang 2 megapixel na yan. 50 megapixel 1.9 wide, yun po ay may OIS. And then sa front naman, meron tayong 16 megapixel na f2.5 aperture. Wide po ang kanyang lens. Ito po ang mga resulta ng kanilang mga kuha. So kung usapan pictures po at yung rear camera ang gagamitin, ang ganda. Masasabi ko almost flagship level ito. Maganda po talaga. Nadidetect niya yung difference ng distance ng bawat object. Kahit gumamit ako ng multiple subject na medyo nagre-require ng depth sensing, nadidetect niya po yon. So, ang ganda po ng kanyang rear camera. Solid. Hindi po masyadong boosted. May konting hint ng patingkad ng kulay, but overall, napakaganda po and social media ready na po. Pwede na pong direct i-post ang kanyang mga kuha sa likod or sa rear camera. Ang ganda. Solid. Okay, pictures naman, mga selfies front camera natin. Okay naman, average, and gusto ko rito na part na pwede nating i-adjust yung kanyang bokeh effect, to yung blur background. Ang ganda rin naman, and at hindi naman niya masyadong binubura yung mukha ko, or basically hindi niya masyadong binu-beautify. Pwede na sa akin to, swak na to. Again, social media ready na rin ito. Ngayon, lipat naman tayo sa video. Okay, so ito po muna yung sample para malaman nyo. So ito ang 8K at 24 FPS. Of course, wala siyang image stabilization. Naglalakad lang po tayo. Yes, yan lang po ang... So, best lang gamitin ng 8K 24 FPS kapag ka naka-tripod ka or naka-gimbal. Doon, mamamaximize mo yung linaw ng 8K at 24 FPS. Kamusta naman yung mic? Now, this is yung pinaka-maximum na supported ng OIS. As you can see, stable po tayo kahit paano. 4K at 60 FPS po ito. 4K at 60 FPS. Okay naman, di ba? And meron din siya actually bokeh mode or portrait mode sa rear camera. Pero hindi ganun kalakas. Pero in fairness, nabablur nga yung ayan, pag focus siya sa kamay ko, nabablur niya yung background. Pero hindi siya kasing lakas dun sa front. Feeling ko lang. Pero good na yan. At least kaya niya i-blur din yung
background ng subject. So yes, sa rear camera pwede rin i-adjust yung aperture, yung focus, para mag-blur yung background. Bokeh effect ika nga. So ito yung kanyang front camera, 1080p at 30fps. As you can see, wala pong OIS, wala rin EIS. So yan, pag naglalakad tayo, medyo mauga siya ng konti. Pero the bright side, mukha namang okay yung kanyang mas realistic yung kulay. May itim talaga ako rito sa video na to, which is totoo naman sa buhay. Goods. And pagdating naman sa ulap, hindi po siya actually exposed kasi talaga maulap ngayon. So kasi maulap po talaga. So yeah, hindi ko masabi kasi maganda sana kung mayroong blue para makita natin kung highly exposed siya o hindi. But looking at this, okay naman, ma-shaky lang. Yeah, yung weakness ng mga kadalasan ng mga China phones. 1080p lang lagi ang front camera. So ito po yung kanyang front camera. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kanyang front camera, tapos inactivate mo yung aperture, yung may letter F na maliit sa gilid, using the front camera video video mode. So pansin nyo, yung background ko napablur niya. Very good, nice. Sayang kung may 4K ito, tapos ganyan ang kanyang gawin, 4K resolution, tapos ganito. Ang ganda sana, parang movie, parang pwede kang gumawa ng movie using the selfie camera mode. But 1080p at 30fps, in fairness, meron siyang cinematic mode, or sa Samsung is portrait video mode, blurred yung background. Nice, at least may ganyan, pwede para hindi kita, kung meron mga tao sa background, hindi masyadong kita yung mukha nila. Kamusta yung microphone? So sa napanood nyo, napansin nyo na sa 8K resolution talaga mauga, di ba? Yes. And talaga mapapakinabangan mo lang yung 8K resolution 24fps kapag naka-steady yung kuha. Like, naka-tripod siguro, nakapatong sa tripod. Yun, dun yung ma-take advantage yung clarity at ganda ng kuha ng 8K resolution. But if you go 4K 60, kung okay lang sa inyo, maganda naman. Doon nag-a-adapt na and gumagana ang OIS. So, mapapansin nyo, hindi of course flagship level yung kanyang stabilization, but considering na pwede na yan, hindi na rin naman niya masakit sa ulo, and if ever man, goods na rin yan. Hindi naman siya sobrang shaky na masakit na talaga sa mata. Pwede na, acceptable na. Lalo pag binaba mo yun sa 4K 30 or sa 1080p, which is meron pang EIS. Ma-activate mo ang EIS plus OIS sa 1080p at 30fps. Mas super smooth pa. So overall, very usable po yung 4K 60fps niya na may OIS. Solid na solid para sa akin yun. Nagustuhan ko yung camera nito, okay? Sa front camera na video naman, which is hanggang 1080p at 30fps lang, dito ako medyo nadismaya ng bahagya kasi of course, expected ko sana kahit 1080p 30 may konting EIS sana. Kaso wala. So, kita nyo, maganda sana, malinaw yung kuha, goods, na-adjust din yung aperture, yung blur background, but kapag naglakad ka, medyo shaky, diba? So, yun po ang problem sa front camera. And para sa akin, ito ang one of the best camera smartphone under 20K. Yes, para sa akin. So, solid sa akin to, yung camera niya sa likod. Ngayon, lipat naman tayo sa battery. Meron po itong 5,000 mAh na battery with 120 watts na fast charging support. Ngayon, kamusta ang kanyang PC mark? Of course, start tayo sa PC mark. Hindi kagaya kay iQOO Neo 9 na napakaraming issue. Dito po is full brightness muna tayo. Full brightness and full volume with mobile data. 9 hours and 48 minutes. This is higher than average kasi ang average nasa 7 hours lang. Again, full brightness po ito. Full brightness, full volume with mobile data. Almost 10 hours na po siya. Full brightness po ito. Gusto ko lang ma-guess yung part na yun. Let that sink in. Okay? And then this one, sa half brightness, half volume with mobile data, almost 15 hours. Ang kunat ng battery nito. And actually, ito, personal experience ko talaga to. 2 days ko siyang hindi binalikan. Iniwan ko siyang 100%. Pagbalik ko, 99% pa rin. 1% lang in 2 days. Okay? And then, another time na iniwan ko ulit siya, iniwan ko naman siya dun sa baba, sa salas, dun lang sa lagayan ng mga smartphone din. Iniwan ko siya ng 90%, pagbalik ko the next day, hindi ko siya ginalaw ng 24 hours, pagbalik ko the next day, is 89% pa rin. So, 1% lang nabawas. Maganda ang optimization niya, in fairness. At ang daming notification na pumasok. So, hindi ko alam kung paano niya ginagawa yun. Kaso nga lang, syempre, iba ang experience niya dito malamang. Ako kasi, ang naka-install pa lang sa akin dito is, ito pa lang. Ang social media ko lang dito is 2.
Okay? Isang Facebook, isang Messenger. So, yan pa lang ang nangungulit sa battery niya. So, syempre, iba yung malamang mag-experience mo rito. Mas marami ka siguro social media. May TikTok ka pa, may Instagram ka pa, may Twitter ka pa, at kung ano pang mga social media ginagamit mo. Syempre, ibang usapan na yun. Mas maraming konsumo ng battery yun kahit naka-off ang screen ng phone. So, baka iba mag-experience nyo. Pero sa akin, with these two, isama mo na yung YouTube actually. So, bali tatlo. YouTube, Facebook, and Messenger. Ang buhay na buhay the whole time, 1% lang ang nababawas kahit iwan ko siya ng 24 hours. So, maganda yung kanyang optimization pagdating sa battery. So, solid. So, hindi lang maganda ang resulta niya sa PC Mark, maganda rin ang resulta niya sa actual din na test. Sa actual na gamit. Okay? And then, of course, ang 120 watts po nito na charger, kaya pong i-full charge ang smartphone na to within 40 minutes. Yes, 40 minutes po kaya niya. Minsan 35 minutes, pero tingin ko fluke yung 35 minutes. Kasi the next day na mga gamit ko na siya, nung ginagamit ko sa labas, and then uwi ako, charge ko siya, nag-average talaga siya ng 40 to 45 minutes. Pero most of the time, 40 minutes. 120 watts, full charge na. 15% po yun ha. Hindi ako nag-i-start sa mas mababa kasi masama sa battery yun. 15% to 100%. Okay ito, si iQOO Neo 8. Pagdating sa battery and lahat ng merong feature niya about sa battery. Solid. And of course, dito rin sa battery mode, lipat tayo sa settings. Pakita ko ng saglit, since detalyadong review naman ito. Allowed ako na magganito. Maraming features. So, meron siyang battery saver mode, balance mode, and monster mode. Malaki po epekto nitong dalawang to. Actually, ginamit ko siya sa susunod natin pag-usapan, which is performance. Una kong tinest kasi, nag-test ako sa 3D Mark, balance mode. Then, yung next na test ko is monster mode. Ito ang naging resulta. Start muna tayo sa balance mode. Yan, ito po ang 3D Mark. So, balance mode, ang baba lang ng score niya. 1,692 ang pinaka-highest with 73% stability. At in fairness, 42 degrees Celsius. Napakalayo po ng kanyang temperature sa iQOO Neo 9. Okay? So, sa lahat ng iQOO smartphone na nireview ko, yung iQOO 9 lang ang bumagsak talaga. This one, another pasadong-pasado, si iQOO Neo 8, 42 degrees Celsius lang. Pero, na-curious ako nga dahil nga sabi ko, merong monster mode. Tinest ko siya sa monster mode. Alam niyo kung ano nakuha ko? Ang laki ng jump ng performance. 2,470. Again ha, from 1,692, 2,470. Almost what? Almost around 70% na jump. Laki, di ba? Performance oh. And stability, 97%. Although mas lumakas siya ng konti sa battery, kumain siya ng around 12% yata. Unlike nung una na 8% lang. Kumain siya ng 12%. Mas malakas sa battery, monster mode, pero ang taas ng i-jump ng performance niya. And syempre, with jumping performance, nag-jump din yung temperature. Take note, ang issue na ito ay kapag nag-switch ka lang sa monster mode, makukuha mo yung ganitong temperature at ganitong performance din. Again, kapag nag-switch ka lang sa monster mode. Pero kung again, hindi ka naman gamer, magbabalance mode ka, ang makukuha mo is 1,692 lang, less stability nga lang, pero that's malayo sa overheating. 42 degree Celsius lang. So, gusto ko yung mga ganitong smartphone na may control ka. Ikaw yung masusunod. Kung hindi ka gamer, set mo sa balance mode. Ngayon, kung ikaw naman ay gusto mo pigain si Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 na mas mataas na performance, there is that monster mode. Winner! And I believe meron siya sa settings eh. Yan o. Yung mukhang 37 yan. That's monster mode. So, pwede mo siyang i-activate anytime using the notification lang. Pero sa iQOO Neo 9 kasi the whole time gamit ko yung balance mode. Nag-monster mode lang ako nung sinabi ni Boss Paul Tech TV. And after that, balance mode ako the whole time. Tingin ko may software issue yung iQOO Neo 9 at saka yung leather back niya siguro issue dun eh. This one kasi glass back. So yun lang. Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung observation ko doon kasi maganda at ang laki ng difference at ang laki ng gap ng performance at temperature. So solid. Ang ganda nung ganitong smartphone. Meron kang choices. Lipat naman tayo ngayon sa CPU throttling test. So, ito naman ang kanyang CPU throttling test. Take note, nakalimutan ko pang tanggalin yung kanyang jelly case. As you can see, naka-jelly case pa ito. Nakalimutan ko pang tanggalin ang jelly case niya na. And, siyempre, load natin sa CPU 100%. That's, kasi nga, CPU ang target dito. Pero, the battery temperature is still 36, or 37 degrees Celsius. And we are past 5 minutes. Sa iQOO 9 yata, pagkakatanda ko, wala pang 1 minute. Umakit na agad siya ng 45, something like that, 50. So yeah, big difference. Just wanna point that out. 60 minutes po yan. Meron po tayong 85% stability, 40 degrees Celsius lang. Okay? Again, hindi siya nag-overheat. Di kagaya kay iQOO Neo 9. Take note, ang ganda ng stability niya and ang taas din ng gips, 335,000. So, performance level talaga. Ano ang translation ng mga sinabi ko sa actual gaming?
So ito na tayo. Sa Genshin Impact, nagra-run po siya sa medium graphics by default po. Default na agad niya, medium na agad. So that means pwede mo pa siyang iakyat ng konti pa kung gusto mong tweak ng konti. So default niya, medium graphics na agad and 30 FPS. Pero syempre, konting tweak ang ginawa ko. Hindi 30 FPS ang ginawa ko. 45 FPS the whole time. Medium settings pero 45 FPS. Ang nakuha natin, most of the time 45 FPS naman talaga. Kaso nga lang, may mga panakanakang 20 FPS drop. Panakanaka, 20 FPS, bigla siya nagda 20 FPS for some reason. Mahirap ihuliin sa camera eh, pero meron siya. And max temperature niya umabot ng 44 degree Celsius in 1 hour. So medyo may kataasan pero hindi kasing taas pa rin ng Icon Neo 9. Ayoko na, last na banggit ko na ngayon kay Icon Neo 9. Lipat tayo sa Firelight. Si Firelight nagra-run po by default ng HDR graphics at extreme FPS. Stable po siya sa 80 to 110 FPS. So mataas ang FPS pero hindi maganda yung stability niya kasi ang layo ng gap ng 80 to 110. But still mataas pa rin naman ng 80 FPS. Naglalaro po ang temperature niya around 43-44, bumababa, tumataas siya, depende. I don't know kung bakit. Minsan bumababa siya ng 43, then nakit ulit siya ng 44. But yun yung nakuha natin na result kay Firelight. Overall, maganda po maglaro ng Firelight dito. Lalo na kung willing kayo na i-adjust yung graphics niya sa smooth or balance lang, bababa nyo. Pero yung FPS, extreme pa rin. Solid. Malamang mas mababa ang temperature nyo rito at mas matagal kayo makakapaglaro. Alright? Sa mga nag-request naman sa Call of Duty Mobile na mag-Battle Royale na lang daw ako, so sinet natin siya sa high graphics and max FPS. In fairness, stable po siya sa 60 FPS at 41 degrees Celsius. The whole time, 1 hour, mahigit ko siya nilaro, hindi po siya umakyat. 41 lang talaga yung highest. 40, tapos 41, tapos maya 40 ulit pag wala masyadong kalaban. Pag may kalaban, or tumatakbo na ako mabilis na, 41 na siya ulit. But hindi siya tumataas more than 41 sa Call of Duty Mobile Battle Royale. PUBG Mobile naman, nagra-run po siya sa HDR and extreme FPS. Stable po siya sa 60 FPS at ang temperature niya po naglalaro lang ng 39 to 40 degrees Celsius in 1 hour. So very good po siya kay Call of Duty Mobile and PUBG Mobile. Nice! And of course, pambansang laro ng bayan, Mobile Legends, naglalaro po tayo sa Super FPS and Ultra Graphics. Stable po siya in fairness sa 85 to 90 FPS at ang temperature 40 to 41 degrees Celsius lang. O, diba? Palakpakan. Pwede sa ML kung tatanungin nyo kung goods ba to sa ML. Yes, very good po ito sa ML. Not bad. Okay? So, sa mga nagtatanong naman sa gyroscope, since hindi ako gumagamit ng gyroscope sa Call of Duty Mobile, ito po ang gyroscope na gamit naman ang racing game. Very good naman po siya. Okay? Solid, very responsive, maaasahan naman at least in my experience and base sa test ko. So, okay po yung gyroscope niya. Again, don't forget lang na para makuha nyo yung high FPS at refresh rate, dun sa display na tinuro ko sa inyo kanina, make sure na i-add nyo siya sa list. Okay? Ngayon, bago tayo dumiretso sa verdict, konting tour muna tayo ng bahagya pa sa software kasi ang dami niyang feature na gustong-gusto ko and very useful I think sa karamihan sa inyo. So currently, like I said, this is running on Origin OS, Android 13 po ito. And research ko na po kung hanggang ilang taon ba ang software support ng mga iQOO smartphone. So base sa na-research ko sa Indian Express yata, which is isa yun sa mga sikat na news article sa India, ang supported daw po ng mga iQOO smartphones is hanggang 3 years na major update. So that means 3 Android versions, Android 14, 15, and 16 siguro. And then 4 years na software patch and security. So again, ulitin ko lang para malinaw. 3 years po na major Android update and 4 years na software patch and bug fixes. Okay? And security kasama na doon, syempre. So overall, 4 years. And of course, kung bibili kayo nito, expect nyo, wala pa akong tinanggal dyan, puro bloatware yan. Ayan, daming bloatware. And lahat naman po yan pwedeng tanggalin. Don't worry. Once na tinanggal mo siya, mukha na siyang global. Wala na kayo halos makikita dyan ng mga Chinese characters. So, yun lang. Sa unang gamit lang talaga, expect nyo na kayo ang magse-setup. Wala po siyang Play Store agad eh. So, hanapin nyo po itong logo na to, which is yan yung Google browser niya. Tapos hanapin nyo Play Store APK. Yes, install nyo yung APK niya. Yes, one time, don't worry, one time nyo lang naman pong gagawin yon. Hindi siya kagaya sa Huawei na pahirapan talaga, kailangan nyo pa ng GMS. But this one, nakahanda naman. May Google services siya, wala lang yung Play Store na app. So, kailangan nyo i-install siya. Punta na lang kayo ng APK Pure. apkpure.com, then hanapin nyo yung Google Play Store APK. Pagka na-install nyo na, unahin nyo agad ang Google Chrome.
Pag na-install nyo na yan, okay na. May install nyo na lahat to sabay-sabay. And then, the rest, burahin nyo na itong mga bloatware na to. Yun yung mga medyo hassle lang kapag bumili kayo nitong Vivo Aiko series. Kasi wala pa silang global. Hopefully, this 2024, may nabalitaan ako na balak na yatang gawin na global yung mga susunod na mga Aiko series. Hopefully, sana nga totoo yung rumors na yon. And then, of course, lipat na tayo sa verdict. Kagaya po sa review ko or sa judgment ko sa Aiko Z8, yung review ko noong nakaraan, very good din po siya. Kasing kunat din niya ng battery, kasing ganda ng performance, and kasing ganda rin actually ng camera. Para sa akin si Aiko Neo 9 lang talaga ang di pumasa sa akin. The rest, pasado. Ang ganda ng thermals niya, basta huwag mo lang isasagad sa monster mode. Ang ganda ng battery, camera, GPS, okay na okay din. Bluetooth na supported ang aptX lossless. May Wi-Fi 6 na rin siya. Maganda ang speaker. Tapos meron siya yung sa support ng hiwalay na sound per app. Ang ganda nun. Sana lahat ng Android i-adapt yung ganung feature. Gusto ko yun. Kasi sa mga PC laptop lang natin na-enjoy yun. Yung naiiba-iba natin ng volume per app. So dito kayang-kaya po. And of course, paborito ko sa lahat yung camera. Yes, solid yung rear camera niya. Front camera, average lang. Very usable lang. Pero rear camera talaga ako na-impress. And yes, highly recommended ko po ito na smartphone kung naghahanap kayo ng all-around smartphone. Camera smartphone na gaming smartphone pa. And maaasahan pa ang battery niya. Solid na ito. Yun nga lang, re-remind ko lang kayo bago kayo mag-decide talaga ng tuluyan, ito po ay China ROM. Currently, China ROM pa rin po ito. And I'm not sure kung magkakaroon to ng global ROM in the near future. But the problem with China ROM is yung warranty. Once na binili nyo po ito at nasira nyo after a few months, wala kayong makukuhang warranty talaga rito. And sa repair, alanganin na rin sa part na yon. So yes, kung hindi kayo komportable sa setup na yon, wag po ito si Aiko Neo 8. But, kung maingat ka naman, kampante ka naman na hindi ka masisiraan, and okay lang sa'yo yung ganun setup, yes, very good po ito. Isa sa mga nakakatakam at nakakalaway talaga na isang yam-yam na mga smartphone choices, si Aiko Neo 8. And another reminder, nabanggit ko na ito kanina, meron po siyang 4 years support, software support 3 years na major Android upgrade, and 4 years na security patch and bug fixes. Okay? So, yun. Sa tingin nyo, sulit ba si Aiko Neo 8 sa halagang 18K? I'm not sure kung ibebenta ko ito, but if ever na ibebenta ko ito, abangan nyo na lang sa aking Shopee online store, yung Aslan Light. Ito po, iyan. Yan po yung pangalan. Or yung link niyan, iwan ko na sa video description, nasa ilalim po ng title. Click nyo lang yung more na word sa title, sa ilalim ng title, para lumabas yung mga link, lahat ng link na may kinalaman dito. And if ayaw nyo naman na second hand, gusto nyo brand new, iwan ko rin yung pinagbilhan nito, yung trusted na legit store na pinagbilhan po ng Aiko Neo 8. Okay? So, I hope hindi kayo na-boring dito sa mahabang review natin. Again, like I said, detalyado. Nina-explain ko talaga kung para saan at kung anong halaga ng mga features na sinasabi ko at natutuklasan ko. So, that is why medyo may kahabaan siya. And I hope na-appreciate nyo yun. Pero kung hindi po yun ang trip nyo na style ng review, marami naman po dyan pagpipilian. Napakarami po namin. It's just that gusto ko lang ganito ako. Original style ko ganito. Okay? So, kung tingin nyo, worth it naman ako na pag-subscribean, gusto nyo mga ganitong klase ng review, isa-isa hanggat maaari, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Yes. So, yun. Isang like lang bago kayo umalis, malaking bagay na po yun. Nakaka-inspire na po, ma-motivate na po ako na gumawa pa ng maraming reviews. Okay? So, hanggang doon lang. Again, this is Aiko Neo 8, and I am Kotman. I'll talk to you again soon.